Silipin na natin sitwasyon ng mga pasahero sa LRT Line 2, Araneta Center, Cubao Station ngayong pasado alas 7 ng umaga. Naantala ang biyahe ng LRT 2 dahil sa technical glitch. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igang good morning, alas 6:45 ngayon ng umaga nang magsimula yung degraded operations ng linya ng LRT2. Ibig sabihin po niya, limitado lamang yung operasyon at biyahe ng mga tren mula dito sa Cubao Station hanggang Recto at vice versa. Maagang naipon yung mga pasahero sa labas nitong LRT2 Cubao Station. Bandang 6:48 AM na sila pinapasok sa istasyon. Panay paalala-igan ng mga security guard na limitado lang ang operasyon ng mga tren. Ang ilang pasahero hindi maiwasang mag-alala dahil malilate na raw sila sa kanilang trabaho. Ang iba bumiyahe pa sa Cubao mula naman sa area ng Antipolo at Marikina. Pahirapan din ang pagsakay ng mga pasahero sa Aurora Boulevard. May mga piniling sumakay ng jeep at may mga nag-book din ng mga motorcycle taxi. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, nagkaroon ng technical problem sa Power Transformer number 6 sa Santolan at Power Transformer number 5 sa Anonas. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagsimula ng revenue operations ang LRT2 kaninang alas 5 ng umaga. Bago niyan nakaranas na rin ng problema sa power supply ang train set number 9 sa area ng Katipunan kaninang madaling araw. Humingi ng pasensya ang pamunuan ng LRT2 sa mga naabalang pasahero. Samantala, ito yung sitwasyon dito sa LRT2 Cubao Station. Wala na mga pasahero na naiipon dito sa labas sa istasyon dahil nga kaninang 6:48 AM ay pinayagan na sila makapasok doon sa loob. Pero hindi nga talaga maiwasan ng mga pasahero na magreklamo. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pang biyahe mula doon sa Cubao hanggang Antipolo at Antipolo hanggang dito sa area ng Cubao. Kaya inabisahan natin yung mga kapuso natin na limitado lamang ang operasyon itong LRT mula dito po sa area ng Cubao hanggang doon sa Recto sa Maynila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nagbabalik po ng balita, update tayo sa naantalang operasyon ng LRT Line 2. Mga kapanayan po natin, Administrator ng Light Rail Transit Authority, si Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, good morning, sir. Good morning, Ivan. Good morning sa ating mga viewers. Ano pong status ng operation ng LRT2 ngayon? Well, Ivan, unang-una gusto kong humingi muna ng paumanhin sa ating mga pasahero dahil sa naging problema natin sa Line 2. So far ngayon, ang problema namin is that may technical problem sa amin ngayon, yung tinatawag natin na transformer number 5 at saka number 6. Located ito sa Santolan at saka sa may Anonas area. No? Okay. So habang nire-resolve namin ito, isang linya lang, isang release lang ang pwede naming gamitin. Kaya minabuti namin na yung mga tren, ipunta muna lahat doon sa may Cubao, between Cubao at saka Recto na segment natin para doon tayo mag-ooperate muna ng tinatawag natin na degraded operation. So, ang target natin dito is alas 7 or earlier, makapag-operate na tayo between Cubao and Recto pabalik ng Cubao. But in the meantime, wala muna tayong biyahe magmula Cubao hanggang Antipolo and then Antipolo pabalik ng Cubao habang nire-resolve namin yung problema namin doon sa power transformer namin. Okay. So as we speak, sir, operational po ang Cubao to Recto. Tama po ba? Mag-ooperate pa lang kami. Magsisimula pa lang? Alas 7. Alas 7 ang target namin. But we're confident we can operate yung degraded operation na yan earlier than 7. Kasi on the way naman na yung mga train doon. So yung mga taga-Antipolo ang suggestion ninyo, siguro pumunta muna ng Cubao and then doon na lang sumakay ng LRT. Ano po? Yes, yun ang, well, I'm sorry to say this, Ivan, humingi akong pamin, ganun talaga ang mangyayari, Ivan, mapipilitan tayo na mag-jet muna sila or mag-bus muna sila going to Cubao. Sir, ano kaya ang naging sanhin nitong problema sa inyong transformer? Well, actually, nag-start yan kaninang mga pasado alas 3, So, alas 3, parang may problema yung isang tren as it is approaching Katipunan. Kasi pag mula alas 3 kasi nag-start na kami mag-deploy ng mga tren. So, yung isang tren na i-deploy na namin nung pagdating niya ng Katipunan Tunnel, kaproblema siya. So, we were hoping na ma-isolate namin yung problema doon lang sa tren. So, una na assessment namin, isolated lang yung problem doon sa tren. But it turns out, may problema din pala yung transformer number 5 at saka number 6. So, originally, ang target namin, makapag-operate kami alas 6. Yun nga ho yung report ni Mark Makalalad kanina. Yes.
Oo, kaya lang, yun nga, nakita namin na may problema din pala yung dalawang transformer, so we have to adjust yung ating schedule. May tansya na ho kaya ang inyong technical team kung anong oras magiging fully operational ang Line 2? Well, ang target namin is within this morning matapos namin yung problema at makapag-operate tayo full line. Magmula recto hanggang antipolo ang papabalik ng recto. Ayan, sige. Abiso po sa mga regular na pasahero ng Line 2. Sa ngayon po ay target muna nga simulan ang operasyon mula Cubao hanggang recto. Attorney Cabrera, sir, patuloy po kami makikibalita sa inyo sa status ng inyong operasyon. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Maraming salamat, Ivan. Maraming salamat. Nakausap po natin Administrator Attorney Hernando Cabrera ng LRT2. Umaasa mga PUV driver na maaprobahan ng pisong dagdag pasahe sa jeep. Napakaliit na raw kasi ng kanilang kinikita dahil sa malaking taas presyo sa diesel. Live mula sa Mandaluyong, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Ivan, ipinatupad ang unang beses na taas presyo sa mga produktong petrolyo kahapon. Dulot yan ng mga hidwaan o kaguluhan doon sa Middle East. Apektado dyan ang mga kapuso nating tsuper na nagsabing malaki raw ang kitang nawala sa kanila. Mangiyak-ngiyak na nagkwento ng naging kita niya kahapon ang 50 anyos na jeepney driver na si Tatay June. Ang naiuwi niya raw kasi nasa 300 pesos lang, kasunod ng mahigit 2 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel. Malaki po epekto sa amin yun kasi imbis na yung itinas nila, mababaon na ng mga bata yun, dagdag sa gastusin sa bahay, wala sa kanila pa napunta. Namamasada raw siya ng biyaheng EDSA Pasig Palengke simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon. Ang dating 1,800 pesos na kita niya, naging 1,500 pesos na lang daw kahapon. 800 pesos dyan ay ginastos niya sa diesel. Ang 400 pesos ay napunta sa boundary, kaya 300 pesos lang ang take home niya. Para nga raw di na gumastos sa pagkain, hinahatiran na lang siya ng anak niya ng pananghalian araw-araw. Sabi naman ni Alex na 14 na taon ng tsuper, 2,000 pesos ang kinita niya sa pamamasada hanggang alas 6 ng gabi. Pero ibinawas pa ang pang-diesel, boundary, parking fee at pagkain. Ang natira, 350 pesos na lang. Ang laking kawalan talaga. Traffic pa. Pag ang traffic, lalong nababawasan ang lumalaki mga diesel. Kalahati na naman. Wala naman tayo magagawa. Kung yan ang hindi naman tayo pwedeng tubig lagay natin yan. Umaasa raw siya sa inanunsyo ng LTFRB na karaang linggo na pisong taas pasahe para naman daw kahit papano madagdagan ang kita. Pero matupad man, di pa rin daw yun sapat. Ako nga, kahit matanda na, naghahanap buhay pa para lang kumita. Hanggang mula nung pagkabata ko, ganito na talaga hanap buhay. Hanggang ngayon, di pa rin umaasinso. Hanggang pagkabata kasi, hanggang ngayon tumanda na, hindi ko man naranasan na makaginhawa sa buhay. Staggered ang ginawang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kahapon, 2 pesos at 60 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel. Bukas ipatutupad ang ikalawang bagsak na kaparehong presyo. Ivan, nagkaroon na rin daw ng pagpupulong yung ilang ahensya ng pamahalaan gaya na lang ng Energy at Agriculture Department para talakayin yung subsidy program ng gobyerno para sa mga apektadong sektor ng taas presyo sa langis. Sabi ng mga nakausap nating tsuper, tanong nila, 300 pesos yung kitang naiuwi nila sa kanilang mga pamilya kahapon. Bukas, makalawa at sa mga susunod na araw, magkano na lang daw kaya? Paano na lang daw sila? At yan, ang unang balita mula rito sa Mandaluyong City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Nanawagan ang Department of Energy sa mga oil companies na palawakin ang pagbibigay ng discount sa mga PUV driver ngayon napakataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Si Pangulong Bongbong Marcos naman pinulo ang kanyang economic team. Narito ang aking unang balita.
Kasabay ng pagpapatupad ng unang bahagi ng mahigit 5 pisong dagdag presyo sa diesel, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang economic team para planuhin ang mga magiging hakbang ng gobyerno sa magiging epekto nito sa presyo ng bilihin at sa ekonomiya sa pangkalahatan. Nagkataon naman kumalma ang mga spekulasyon sa sigalot sa Middle East at bumaba ang presyo ng crude oil sa $69 kada bariles mula sa halos $80. Ang utos pa rin ng Presidente is we make sure that we protect the Filipino people from the impact of the oil price hike. Meaning po, most especially those na gumagamit ng public utility vehicles, our farmers and our fisher folk. Si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ang naglatag ng mga kailangang isaalang-alang sa namumuong tensyon sa Middle East, ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang import at export sa mga bansang sangkot sa sigalot, ang mga Pinoy sa mga bansang apektado ng gulo, na malaki ang bag sa ekonomiya na malalagay sa alanganin ang hanap buhay. So combining all those, his team, I think, his department made an assessment on the impact on inflation as well as on the growth of on the GDP of the Philippines, on the growth. The impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. Ang isang worst case scenario na pinangangambahan ay kung isara ng Iran ang Strait of Hormuz na daanan ng mga produktong petrolyo mula sa oil-producing countries papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Sakali mangyari ito, maiipit ang supply at sisipa ang presyo. There are other OPEC countries that have, in total, have 5.5 million na reserves, so pwede nila i-cover. And if that is not possible, we also have other countries like US, Canada, Brazil, and other countries that can be sources also. Bukod sa fuel subsidy sa transportasyon, may fuel subsidy rin na nakakasa sa mga magsasaka at mangingisda. Patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department sa mga oil companies na kundi utay-utayin ang mga pagtaas, palawakin ang pamimigay ng discount sa mga tsuper na apektado para hanggat maaari maiwasan ang pagtataas ng pasahe na mas makakaapekto sa mas nakararami. Wala pa ring malinaw na posisyon ng economic team sa mga panawagang suspindihin muna ang VAT at excise tax sa petrolyo dahil bukod sa malaking kawalan din yun sa koleksyon ng pinagkukunan ng pondo ng gobyerno, kailangan din daw na amyandahan ng Kongreso ang batas para maipatupad ito. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kanselado ang ilang flight pa Middle East dahil sa tensyon sa Israel at Iran. Ang ilang Pinoy naman na nanggaling doon nakauwi na sa Pilipinas kagabi. Darito ang report ni Bam Alegre. Igan, good morning. Dumating kagabi ang unang batch ng mga nirepatriate na mga OFW mula Israel, Jordan, Palestine at Qatar. 31 OFW yan na umuwi bilang bahagi ng repatriation program ng gobyerno ng Pilipinas. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, nagkaroon ng delay ang biyahe dahil panandali ang isinara ang airspace ng Qatar matapos bombahin ng Iran ang US base sa Doha. 26 ang dumating na OFW mula Israel, 3 mula sa Jordan at tig-isa mula Palestine at Qatar. Binigyan ng 75,000 pesos na financial assistance ang mga OFW mula OWA at may iba't iba pang mga ayuda mula sa ibang mga ahensya. Sa ngayon, wala pa namang mga stranded na mga OFW dito sa departure area ng NAIA Terminal 1 na patungong Israel, Iran o iba pang bansa sa Middle East. So ito ang latest na sitwasyon mula rito sa NAIA Terminal 1 para sa GMA Integrated News. Bam Alegre, balik sa inyo dyan, Igan. Australia ang isa sa mga ICC member state na tinitignang maaring pagdalahan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag pinayagan ng hiling na interim release ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang naturang hiling ipinababasura naman ng ICC Office of the Prosecutor. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo nang kumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit, but I do hope that I can meet them in my next visit in the future.
Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Sa 15 pahinang dokumento noong June 23, hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na huwag pagbigyan ng interim release na hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, kailangan nakadetain ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands para matiyak na haharap siya sa paglilitis, lalo't di raw nito tinatanggap ang pagkalehitimo ng legal proceedings laban sa kanya. Posible rin daw magkaroon ng oportunidad ang dating Pangulo na pagbantaan ang mga testigo kung pagbibigyan ng interim release. Sinagot din ng prosekusyon ang sinabi ng depensa na naghayag ng hindi pagtutulang prosekusyon sa pansamantalang paglaya ni Duterte sa hindi binanggit na bansa. Ayon sa prosekusyon, hindi sila pumayag na sa naturang bansa isagawa ang interim release, kundi sa ibang bansa na di rin nila pinangalanan. May mahabang kasaysay na raw ito ng kooperasyon sa ICC, di gaya ng bansang tinukoy ng kampo ni Duterte sa kanyang hiling. May mga redacted o itinago sa public version ng dokumento, pero nabanggit na kakain ng oras at magiging komplikado ang pagpapaharap sa dating Pangulo sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ng dating Pangulo. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Not guilty. Bahagi po yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons na impeachment court. Batay sa ipinasang tugon ng kanyang kampo, bigo raw ang ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa bise na patunayan ang mga alegasyon ng korupsyon, betrayal of public trust, misuse of funds at iba pa. Sinampahan lang daw siya ng impeachment complaint dahil sa pagkontra niya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag niya, may tuturing lang na isang pirasong papel ang reklamo laban sa kanya dahil wala namang nakasaad doon na statement of ultimate facts. Avisala Encantadix! Nagkaharap na sa Encantadia Chronicle Sangre ang magkakapatid na sina Bathalumang Cassiopeia at Keramitena, played by Solan Yusuf at Rian Ramos. Patawad kung wala akong nagawa upang hanapin o iligtas ka. Patawad dahil hindi ko alam na ako ay may kakambal pala. Cassiopeia. Wala akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyo ang Encantadia. Ayun na nga, nagsorry si Cassiopeia sa kanyang kakambal. Huli na raw kasi niyang natuklasan na may kapatid pala siyang isinumpa at kay imaw pa niya nalaman. Si Mitena naging mabangis at gigil sa pagkikita nila ng kapatid. Pagkatapos ng kanilang paghaharap, sinabihan ni Cassiopeia sina Sangre Pirena at Alena, played by Glyza De Castro at Gabby Garcia, na maghanda sa nalalapit na laban. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.